Magandang hapon po, 5:28 na po ng hapon dito po sa Pilipinas. Ricky Rivera po at welcome din po dun sa ating mga OFWs, sa mga minamahal po nating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Kanina po ay natapos na ito pong matagal na State of the Nation Address. Ikaapat po ito ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ito po ay ipapahayag ko po sa inyo kung ano ang aking naging reaksyon dito po sa State of the Nation Address ng ating Pangulo. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo sa pag-amin, no, na ang nakaraang eleksyon, itong 2025 na elections, ay sumalamin, no, doon sa mga frustration, sa galit at sa hindi magandang persepsyon sa ating pamahalaan. At kung matatandaan po ninyo, meron po akong isang column, no, na isinatala sa Philippine Daily Inquirer, hingi di po dito, sapagkat ako rin po ay talagang naniniwala na ang nakaraang eleksyon po ay pagpapahayag po natin, mga ordinaryong mamamayan, dito po sa mga hindi tama at mga, shall we say, mga kaganapan po, no, na mukhang nagpasama pa sa ating kalagayan ngayon. Maganda po yung kanyang unang pag-amin, no, sapagkat sumasalamin po ito sa kanyang tapat na hangarin na maitama ang mga naging kamalian ng administrasyon. So, sa kalahatan, ito pong State of the Nation Address, aside from ito po ay pagtatama na. Pagtatama dun sa mga kamali ang naganap nitong mga nakaraang taon. No? Ikalawa, maganda ho itong naging State of the Nation Address sapagkat ito po ay sumentro mismo sa buhay nating mga Pilipino. No, kung titingnan po ninyo, lahat ng kanyang mga inilirate para ito sa pagpapaganda ng buhay ng Pilipino. At ano-ano po ba ito? Lima lang ho yung nakita kong pinagtuunan niya ng pansin, no? Yung unang-una, yung presyo ng mga bilihin. Inamin na po ng Malacanang na talaga nakakaapekto po ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya naman, sinabi niya na yung kanilang eksperimento na 20 pesos isang kilo na ipinatupad po sa iba't ibang bahagi ng bansa ay maaari na pong ipatupad hindi lamang po doon sa mga area na yon kundi sa buong bansa mismo. So, marami yung nag-comment dyan sapagkat yung 20 pesos na rice makaka-apekto nga ho yan dun sa kita ng mga magsasaka. Pero sabi ho ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, meron na ho din silang mga mekanismo na kung saan ay mapaprotektahan ito pong kita ng mga magsasaka para mapanatili dun sa ganyong level na presyo ito pong ating bigas. Napakahalaga po niya sapagkat ito po ang staple food ng lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga pamilyang Pilipino. At ito rin ay sinatawag na political staple food. No? So, dyan po, kumbaga yung karamihan ng ating mga mamayan, dyan po talaga binabase yung kanilang maganda o di magandang persepsyon sa pamahalaan. Kaya mahalaga ho na talagang ipatupad ng Department of Agriculture yung kanilang mandato, no, na siguraduhin na yung ating mga food stocks, mga food supplies sapat para sa kapakanan at kagalingan ng mga mamamayan. Mukhang tama yung ginawa o ginagawa ngayon ng Department of Agriculture. In fact, nagbabala pa ang Pangulo dun sa mga maaring humadlang sa ganitong programa ng pamahalaan. At in fact, in no uncertain terms, sinabi po niya na talagang papatawan nila, no, ng kasong economic sabotage ang sino man, no,
na ah, magiging saadlang dito sa pagpapatupad na ito. Pinunalin niya yung tubig at ang kuryente. Inamin niya na marami pa hong mga area sa ating bansa ang walang kuryente. So, pero sinasabi naman niya na masikhay na nagtatrabaho ang Department of Energy upang sa ngayon, yung mahigit kulang-kulang mga 2 milyon yata yun, no, na kabahayan na wala pang kuryente, ay magkaroon ng sapat na kuryente. At gayon din, ipaparusahan niya yung mga tao na sangkot o responsable dito naman sa naganap sa Siquijor, no? Na kung saan ay nagkaroon ng malalang problema dun sa kuryente. So, yun po. So, doon naman sa tubig, sinabi niya na paparamihin yung mga ng tubig, ngunit pinuna rin niya na yung karamihan daw sa katubigan natin ay hindi ko nakakarating ng tama sa mahigit 6 na milyon yatang kabahayan. Kaya tuloy-tuloy po yung sinasagawang investigasyon ng pamahalaan at paparusahan daw itong mga water districts kasapakat yung kanilang mga private contractors, no? Ibig sabihin yan, yung isa dyan, yung yung prime water, no? Na nagsipagpalakpakan po yung mga miyembro ng House, no, ng Kongreso sapagkat damaho nila yan. Talagang perennial po na concern yun ngayon ng karamihan yan sa mga hindi na mamamaya kundi yung mga politiko na talaga, pati yung mga opisyalis lalo na sa LGUs. Talagang yan, isa sa malala na reklamo ng mamamayan. So, pagkain, tubig, kuryente, at matagal at maraming programa na sinabi ang ating Pangulo, hingi naman hindi lang dun sa physical, kundi dun sa nagiging source ng kabuhayan ng mamamayan. At saan po ba kumukuha ng pakikipagkabuhayan ng mga tao? Di po ba kapag sila ay nakapag-aral, no? Kaya ibinida rin ng Pangulo yung sinasagawa ngayon ng Department of Education at ng TESDA. Marami na ho daw ngayon, pangalawa na ho daw sa Asia, ang Pilipinas sa dami, no, ng mga naka-enroll sa kolehiyo at sa TESDA. So, ang sinasabi lamang ng Pangulo, ito ay isang hakbang para magkaroon ng kabuhayan yung mga tao. Ngayon, doon sa talagang hindi makaugapan sa mga gastusin sa araw-araw, ito yung mga tinatawag the lowest of the poor, paigtingin pa nila yung 4-piece. Pero binalita niya na may 3 milyon na raw dun sa mga datihang mga benepisyano ng 4-piece, yung kanilang mga miyembro ng pamilya ay nakapag-aral. Malaki yung napakaganda yung balita, no? Sapagkat sinasalamin lamang nito na matagumpay o nagiging matagumpay unti-unti ito pong 4-piece sa pagtulong, no, doon sa mga talagang sobrang mahirap nating mga kababayan para sila ay makapag-aral at magkaroon ng kabuhayan o magkaroon ng trabaho o kaya ay kabuhayan. At doon naman sa kabuhayan, magandang balita rin na sinabi ng Pangulo na mayroon na rin mga pasilidad ang pamahalaan para tulungan itong mga Pilipino o sa ilan sa atin na gustong mamuhunan o kaya gusto ay magkaroon ng kabuhayan din. So, maganda yan, no? At kasama ho dyan, syempre, yung mga nagbabalak naman na pumunta sa agricultural sector para mas marami ang magtanim, mas marami ang pumunta dun sa pagtatanim nga para at least sama-sama ho nating siguraduhin yung ating food supply. Kasama pa rin po ng private sector yan. So napakaganda nung sinabi ng ating Pangulo. Kasi kung mangyayari yan, marami ho maiinggan yung mga pribadong citizen. Katulad ko halimbawa na pumunta sa agricultural production upang sa gayon hindi lang ho masigurado na meron tayong supply ng pagkain, kundi na rin
masigurado rin ho na makapagbigay ho tayo ng trabaho doon sa ating mga kababayan na nasa mga rural areas. At para ho maging maganda yan, sinabi rin niya na pinagaganda ngayon ng pamahalaan yung mga probinsya o mga rural areas para maging viable investment areas. Kasama ho dyan yung pagpapanatili at paniniyak na may patubig. So yung luwa, although pinagalitan niya ng una doon sa pagsusupply ng tubig, ngayon naman ay sinasabi naman niya na sinisigurado na yung mga sakahan natin ay may sapat na supply ng tubig. Napakaganda ho niyan. At syempre, kung may tubig, para mas maganda yung maging viable investment place po yung ating mga probinsya, sinabi na rin ho niya na aside from magkaroon ng stable source of electricity, dapat ho yan nasakop na rin ng internet sapagkat doon na nga pumapasok yung karamihan ng mundo Sa Pilipinas na lang ho medyo paghuhuli. So, ina-expect ko ng ating Pangulo na yung DICT, makumpleto niya yung buong coverage ng bansa. May 19,000 daw na mga free online sites po, o mga 19,000 na mga Pero marami pa rin ho daw ang hindi sakop nitong free wifi na service na ito. So, kitang-kita nyo ho structured po masyado yung statement ng ating Pangulo. So, siyempre, lalabas para pumasok sa eskwela o kaya sa trabaho itong ating mga Pilipino. So, sinabi ho niya yung mga infrastructural projects na nandyan. Para matulungan yung mga commuter, magkakaroon ho palalakasin yung rail system. So, ina-expect po natin yan na makukumpleto. Pero tingin ko, hindi pa yan dito this year. Malamang yan, mga 2026 o 2027, mararaman na natin itong improvement sa transportasyon. At syempre, kung may transportasyon, syempre, may mga infrastruktura, mga daan, etc. Na pinunan niya. At sabi niya, yung mga daan nga ho dapat patibayin, kaya dapat maging vigilant ng DPWH na siguraduhin yung kalidad ng mga paggawa ng mga infrastructure na ito. So, maganda ho yan. At syempre, habang dumadaan ka, ay ito pa pala, nakalimutan ko para, napakaganda rin yung mga sinabi ng ating Pangulo tingin dun sa kalusugan naman. So, inuna muna niya yung kabuhayan, ipinangalawa ang edukasyon na magbibigay daw ng mas extra pang pondo sa edukasyon at yung transportasyon naman, di ba? Pero hindi niya isinantabi yung kalusugan. So, inirarate niya yung expanded coverage ng PhilHealth, hanggang doon sa mga cardiovascular diseases, etc. At ang magandang balita ay may doktor na raw sa bawat probinsya. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi, but yun ang sinabi niya. Tapos, ano pa bang sinabi niyo doon aside from expanded, marami siyang mga sinabi, mga libreng gamot, etc. So, tignan nyo lang doon sa zona yun. Okay, so ito po yung mga mahalagang issue kasi na palagi nating na-encounter sa pang-araw-araw. Pinuno rin niya yung kriminalidad. Sinabi niya yung record ng pamahalaan na halos natapatan na raw ng administrasyong ito yung 6 na taong anti-drugs campaign results nung nakaraang administrasyon without na hindi pumatay o hindi lang tukhang o hindi nang kuha ng mga tao para patayin. So, yun yung mensahe niya. So, bilyong-bilyon na raw ng mga illegal na droga ang mismong nasaksihan niya na sinunog, mga 80 plus billion yata yun. So, maganda hong accomplishment yan.
na hindi sila pumatay ng mga tao. May mga na-neutralize, pero isa rin parang facts doon na sinabi niya na may mga mangilan doon sa kanilang mga nahuli ay mga miyembro ng PNP at mga miyembro na mga politiko. Now, aside from drugs, pinarticularize din niya yung online gambling. So, sigurado, nasa sa plano ng pamahalaan na na siguraduhin na may mananagot doon sa Sabongero case. So, hindi man niya pinanalanan sila atong etc. Sinigurado niya na ang Department of Justice ay talagang hahabulin ito pong mga naging responsable dito po sa trahedyang ito tungkol doon sa mga sabongero. Okay? At ang isa pang trahedya na ating na-experience kada may bagyo, yung tinatawag na baha. At inamin po niya na may mga flood control projects na palpak at yung iba ay mga guni-guni. So ano ho yung gusto niya gawin dito? Ang gusto niya gawin ay, number one, tingnan ho itong mga projects na ito. At number two, pagka nakita niya, ipapasa yan sa isang committee sa DPWH kung saan i-review yan. At number three, yung listahan po ng mga kontraktor na responsable dyan sa mga palpak o guni-guni na mga flood control projects na yan ay kakasuhan, yung mga nakita na hindi na talagang palpak yung kanilang flood control projects o kaya wala namang itinayo pero kumuha ng pera. Sabi nga niya, mahiya kayo. Tama yan. Sa totoo lang, pera natin yan. Tapos lahat naman maapektuhan kapag nabaha yung isang lugar, di po ba? So, itong mga walang hiyang ito, dapat talaga ito ilagay sa kulungan. Tama ang Pangulong Marcos dyan. Pero siyempre, yan ay salita lang sa ngayon. Titignan po natin yan. Magbantay tayo. Bantayan natin kung talagang may mapaparusahang kontraktista dyan. Sapagkat alam nyo naman karamihan dyan sa mga malalaking kontratista ay miyembro na ng Kongreso. Yan. At syempre, ang pinakamagandang in-announce niya sa State of the Nation address niya ay ito. Yung mga kalokohang mga project, etc., kalokohan ng mga budget allocation na wala naman sa National Expenditure Program, isasauli ho niya. So, hindi niya papayagan na may mga allocations dyan na hindi aligned doon sa National Expenditure Program. Nagpalakpakan lalo yung mga congressman. Kasi ano ibig sabihin yan? Parang indirectly po yan, parang binanatan niya yung pinsan niya na nasa taas. At malamang siguro yan, nag-usap na talaga sila. Siyempre, hindi naman niya sasabihin niya kung hindi sila nag-usap. Pero, hindi lang yung basta-basta ibabalik niya Dapat, parusahan yung mga nagtarantado dito sa 2025 national budget. Yung mga nagtarantado dyan, yung mga kumita, alam niyo kung sino kayo. Daming umano dyan, lalo na yung mga hirap na magsalita. Pero sige, sabihin na natin, yung mga datihang mga legislator na nag-exit, karamihan dyan, yan po yung nagmaniobra para madagdagan ng illegal itong mga ano-alokasyong pampondo. So, buti na lang nanindigan na ang ating Pangulo. At klinaro rin niya pala, last day, klinaro rin pala niya yung ating foreign policy that we are friends to all, enemies to none. So, pareho, okay naman ho yan. At
Sinabi nga ho niya na matatag ang mga Pilipino. So overall, ang ating prognosis po ay ito pong mga sinabi niya sa State of the Nation Address, may pag-amin at may solusyon. Maganda yung cadence. Dahil nga lang, siyempre, hindi ito ang tunay o pinal na solusyon sa ating mga problema. Kasi ang pinal na solusyon sa ating mga problema po mga kababayan ay simple lang. Ang pagpapalit ng sistemang pang-ekonomiko at ang pag-overhaul ng ating political system. Yan po yung talagang solusyon. Pero sa ganang akin po, ito po ay mga hakbang. Yung mga sinabi niya ay mga hakbang ng tulong sa pagpapa-is o pagpapababa ng mga kahirapang ating natatamasa ngayon. Ulitin ko hindi po yan ay solusyong permanente yung sinasabi niya. Sapagkat ito po, yung mga sinabi niya ay mga palyatibo lamang, mga solusyon sa ngayon para maibsan yung laki ng mga naapektuhang mga mamamayan dito po sa taon-taon na nating mga problema, lalo na ng kahirapan. Pero para natin mapagtagumpayan ang kahirapan, ay kinakailangan talaga nating palitan yung liberal na kapitalistang sistema sa ating lipunan. Sapagkat dyan po talaga ang susi ng lahat ng kamalian. No, yung pagkakaroon po natin ng masyadong liberal na economic system. Kinakailangan po na maipunta sa mga mamamayan ang tunay na kapangyarihang pang-ekonomiko para magkaroon ng talagang tunay na pagbabago sa ating kalagayan. At syempre, yung pagpapalit ng ating political culture at mga institusyong pampolitikal. Yan po ang tunay na pero I'm sure ito pong sinabi ng ating Pangulo ay one step in the correct direction. Kaya po ako yung nagpapasalamat din sa kanya at sana magpatuloy siya doon. Tama yung sinabi sa akin ng aking kaibigan na ito pong ating presidente ay no holds barred na. Gloves are off, ika nga. So aawayin niya talaga na ito pong na mga Pilipino na mga mayayaman na nagpapahirap po sa atin. No? At sana po talaga matuloy yan. Kasi malaking kaginawanan din na kahit papano. Ngunit ang masasabi ko nga, kung permanenteng solusyon ang hinahanap natin, kinakailangan nating baguhin yung ating economic system. Para sa gayon ay magkaroon ng level playing field, dumami yung economic at job opportunity sa atin at masuportahan itong mga businesses na mahigit 80% no, na siyang nagko-comprise ng ating ekonomiya. Pag yun ang nangyari, yung pangarap no, na maging middle at least higher or even middle income society po tayo ay maaari nating ma-achieve sa henerasyong ito. Sa totoo lang, magandang gabi po sa inyo lahat.